So mula dito mga kaibigan, dito na ako lalabas sa katawan ni Jigo. Kasi alam na ni Jigo yung papunta doon sa kanyang bahay. So kailangan ko lang itong safety para hindi siya mapagok. Kasi alam ko pag lalabas ako dito, mahimitay itong katawan na ito. So mula dyan sa may green na bahay, medyo malapit yung bahay ni Jigo dyan. Yung kanyang kubo, yun ang mga bahay oh. Yan, maraming bahay na dyan. Yan. So yan mga kaibigan. So mula dito, siguro pasok ako ng konti sa loob. Baka medyo matagal pa siya magkamalay. Subutin na yung una makita sa kanyang katawan. Yan ang mga bahay oh. Dito ko muna iiwan ang katawan ni Jigo. So huwag kayong galala, safety na itong katawan ni Jigo. Kasi malapit na yung kanyang kubo mula dito. So, paano? Maraming salamat. So yun mga kaibigan, sa wakas na nabasa na natin yung tubig balon, yung sugat ni Jigo. Yung kamay natin, mga dugo. So yung yung ano ni Jigo hindi ko na napakita kasi malapit na, baka kasi bawal daw sa mga bata eh. So doon ko lang pinakita sa balon kanina kasi medyo malayo. At saka tingnan ko yung bulaklak kanina. Malakas talaga yung kutob ko na yan yung gusto ng mga diwata na nakabantay dyan. So malaki talaga ang pinagbago ng saradong balon ngayon. Meron ng simento nakalagay. So dito tayo dadaan. Hindi na tayo dadaan sa tulay kasi yung buta ni Jigo sobrang wala nang spike. Dito, ramdam ko no. Ramdam ko yung tubig. Nadandahan siyang pumapasok sa loob ng sugat ni Jigo. So sana ay tuluyan ang gumaling itong sugat niya. Pero alam ko, hindi pa to agad-agad na maano, kasi siyempre si Jigo ay normal na tao. Hindi siya kagaya natin na hanggang ngayon ay isa pa rin kulto. So ayan, nakapaglakad tayo ng mabuti, nakapaglakad tayo ng maayos kasi nga ako pa ang nagdala ng katawan na ito. Pero kapag si Jigo na ang magdala ng katawan niya at makalabas na ako dito, ay sigurado ako gagapang pa yan si Jigo sa sobrang sakit. Pero di bali na kasi nagapan na natin ng tubig balon itong sugat niya. Oh, may ulan pa. Ang gagawin natin dito ay safety natin yung katawan ni Jigo nang hindi mabasa ng ulan. So hanap tayo, baka may makita tayong kampo dito
Kasi kadalasan sa gantong lugar, sa Gingan. Kasi nga mayroong magtatrabaho dito. May mga nagtatrabaho dito. Ibig sabihin, mayroong kampo yan. So kapag lumakas ng ulan ngayon, kailangan natin i-save tong katawan ni Jigo. So nakakain din ako ng saging kanina. Kinakain kong katawan ni Jigo. Kung nakita nyo, papayas. So yan, ako mismo sobrang nagutom din eh. Kasi nga ako sana ako sa pagkain na ganyan. Kasi kulto ako kung ano lang kinakain namin. Pero itong katawan ni Jigo hindi niya pa kayang kumain lang ng saging. Kasi nga itong katawan na ito dati kaya niyang kumain ng walang kanin. Pero ngayon na nagbago buhay na siya at medyo matagal na rin siya nagbago buhay, ay siyempre hahanap na ito ng bigas. So yun yung problema ko ngayon. Kasi sobrang layo pa ng lugar na ito patungo doon sa kanyang kubo. Kasi yung bahay na Jigo ngayon ay kubo lang yan. So maliit talaga yung bahay ni Jigo. So sana may makatulong sa kanya. At itong sugat niya, alam ko pag siya na magdala nito ay hahanap ng gamot yan. Yung gamot sa tindahan, hahanap yan. Alam ko si Jigo. Kasi kahit meron itong tubig balon, nilagyan natin ng tubig sa balon, ay kapag si Jigo na magdala ng katawan niya, alam ko masasaktan pa rin siya. Kahit nga ako, ramdam ko pa, kahit hindi tayo normal na tao. So sana hindi tayo malabutan ng lakas ng ulan. So ang gawin ko ngayon ay iiwan ko muna itong kamera ni Jigo at gagamit na ako ng tagulilong sa unahan. Naghanap tayo ng kampo na pwede nating matuluyan ngayong gabi kasi malapit ang lumilim. So kailangan ko munang iiwan itong kamera ni Jigo dito at magtagulilong lang ako saglit para mas mapadali yung paghanap ko ng kampo. Kasi pag ganito, hindi ako makabilo sa paglakad. Kasi nga, ramdam ko rin yung sakit ng sugat ni Jigo. So para mapadali yung paghanap ko, ay gagamit ako ng tagulilong. So ito, basang-basa na yung basang-basa yung ni Jigo, jacket. Yung sugat to, may dugo pa. So ngayon, iiwan ko muna ang kamera ni Jigo dito. So gamit ako ng tagulilong para mas papadali yung paghanap ko ng kampo. So para mga kaibigan, iwan ko lang muna kayo saglit. So may nakita akong kampo. Medyo malayo lang dito. So ngayon na kailangan ko yung puntahan
para hindi mabasa ng ulan itong katawan ni Jigo. Buti may nahanap akong kampo. At may nakita akong hinog na saging habang nagtagulilong ako kasi dyan ako lubaan kanina. So medyo busog pa tayo kasi nga nakakaharap ako ng saging at kumain talaga ako ng marami para kahit pa paano ay malagyan ng potasyum itong katawan ni Jigo. So alam namin yan kung ano yung mga prutas na makapagpalakas ng katawan kasi yan yung kinakain namin. So ngayon hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, puntahan ako yung kampo na aking nakita habang ako natagulilong. At yung Commander Badang na yan, may araw yan sa akin. So ngayon, kailangan ko munang isipti itong katawan ni Jigo. Diyan banda, may nakita akong daanan. So kailangan natin baybayin yan para mapuntahan natin yung kampo natin nakita. Ito yung daanan na sinasabi ko. So siguro mga kaibigan, putulin ko na itong video ni Jigo para mas mapadali yung aking paglalakad kasi yung ating kalangitan ay sobrang marami ng ulan, no? Baka mabagsak yan bigla. Mabasa itong katawan ni Jigo. So paano mga kaibigan, hanggang sa muli papatayin ko muna itong camera ni Jigo. So yun lang, abangan nyo lang pagbalik ko. So yun mga kaibigan, may nakita na po tayong daan palabas dito sa Sagradong Balon. So ito medyo hapdi pa rin yung sugat ni Jigo. So ang gagawin ko ngayon ay pupunta ako sa kubo ni Jigo para naman makapag-relax na itong katawan niya. So alam ko medyo malayo pa itong area nito mula sa kubo ni Jigo, pero gagawin natin ang lahat, no, para makauwi itong katawan niya at para makapag-relax. So maya lalabas na ako sa katawan na ito pag malapit na tayo sa kubo ni Jigo, pero hindi tayo mag-play ng camera kasi alam ko yung mga kalaban natin ngayon ay meron na silang mga cellphone at nanonood sa mga video ng mga hunter. Yung gagawin ko, sana kayanan ni Jigo itong katawan niya paglabas ko katawan na ito. Yung gagawin ko mamaya pag malapit na tayo sa kanyang bahay ay safety ko itong katawan niya at lalabas ako dito. Masabutan na yung pag magkaroon na siya ng malay ay alam niya kung saang lugar na siya. At mas mabuti yung malapit na sa kanya yung kanyang kubo para siya na mismo maglakad pa uwi sa kanilang bahay. At sasabihin ko sa kanya na hindi na siya mag-open ng kamera bago ko lalabas sa kanyang katawan para hindi siya masundan ng mga kalaban papunta sa kanyang kubo. So araw na linggo ngayon, alam ko yung kanyang pamilya ay nagsimba ngayon kasi sila Jigo ay nagsisimba yan kada linggo. So ngayon lang, kaya nga ang gusto ko makauwi siya sa kanyang kubo ngayon. Parang medyo malapit na dito yun. Nagkakamali lang ata ako kanina. Malapit yung dito. Parang ito yung daan ng palabas. Diyan tayo daan, papunta doon. Ito na nga yung daanan na yun. So yung Sagradong Balon ay malayo na. Doon tayo galing. Sobrang layo papunta doon, yung balon.
kahit medyo mahapdi pa yung sugat ni Jigo. So gagawa tayo ng paraan para makauwi ito sa kanilang bahay. So mayroon na tong tubig sa balon, nalagyan na ito natin. At sana ay makainom siya ng gamot, yung mabibili tindahan, para naman hindi mabagat tong kanyang sugat. Alam ko ito yung daanan. At yun nga, narinig ko na yung mga buses, mayroong nagpatugtog. So medyo malapit na. Ito na kayong tulay na sinasabi ko. Ito yung ano na malapit na sa mga bahay-bahay. So ito na, rinig ko na yung mga tugtog ng bahay-bahay. Meron pa gumawa ng kampo dito. So yun, nakita na tayong bahay. Yun na, mga bahay oh. Mabuti at alam ko pa yung papunta sa kubo ni Jigo. So mula dito mga kaibigan, dito na ako lalabas sa katawan ni Jigo. Kasi alam na ni Jigo yung papunta doon sa kanyang bahay. So kailangan ko lang itong i-safety para hindi siya mabagok. Kasi alam ko pag lalabas ako dito, mahimitay itong katawan na ito. So yan na yung daanan papunta doon sa kanila. So mula dyan sa may green na bahay, medyo malapit yung bahay na Jigo dyan, yung kanyang kubo. Yun ang mga bahay oh. Yan, maraming bahay na dyan. Yan. So mula dito na ako lalabas. Kasi alam ko pag magkamali na si Jigo, alam na niya kung pupunta sa kanyang bahay. Masabutin yung medyo malapit na. So yan mga kaibigan. So mula dito, siguro pasok ako ng konti sa loob. Baka medyo matagal lang pa siya magkamalay. Subutin na yung wala makita sa kanyang katawan. Yun ang mga bahay oh. So ayan, hanap tayo ng pwedeng mapataguan dito para labas tayo. Para naman makapagpahinga din ako kasi alam nyo kasi mga kaibigan, nanghihina din ako kapag nasa loob ako ng katawan ng ibang tao. So siguro dito ko ilalagay ang katawan na ito. Dito ko ilalagay. Halatan tayo ng dahon. So paano mga kaibigan, dito ko muna iiwan ang katawan ni Jigo. So huwag kayong magalala, safety na itong katawan ni Jigo kasi malapit na yung kanyang kubo mula dito. So kailangan ko lang itong isip yung katawan niya kasi alam ko paglabas ko ay mahihimitay itong katawan na ito. So mawala na ito ng malay. So paano mga kaibigan, lalabas na muna ako sa katawan ni Jigo. At huwag kayong magalala kasi lagi pa rin ako nakatingin sa kanyang katawan. So paano?
mga tol na kakalabas pa lang ni Papa. Lagay ko parang malapit na ako sa aming purok. Aray ko. So, siguro si Papa yung nagdala sa akin dito. Mabuti at dito niya ako binigay, mabuti at dito niya ako nilagay sa medyo malapit na. So yan yung purok namin mga tol. So kabiling-bilyan ni Papa sa akin. Hindi daw ako mag-video. Pupunta doon sa kubo ko para hindi ako masundan. Mga kalaban natin. So ngayon mga tol, kailangan ko talaga makauwi para makapag-relax ako. So para mga tol, papatayin ko lang kung ito yung video para makauwi na ako at para hindi ako masundan ng mga kalaban natin. At kailangan ko itong patayin yung video na ito. At bago ko puputulin itong video tol, ay magpapasalamat ako sa inyo. Kasi alam ko maraming mga nag-send ng video ko. Maraming nag-share. At maraming salamat din kay Papa. Kasi dito niya ako iniwan. At hindi niya ako iniwan mula doon sa area kung saan ako nabaril ni Commander Badam. Subuti at yung aking katawan ay kanyang dinala sa sagradong balon. Kaya ito medyo okay, pero ramdam ko pa rin yung hukli. Sakit. So yan mga tol, no? Kahit kung itong video tol at mahirap na, baka tayo ay masundan ng mga kalaban natin. At gagawin ko ang lahat tol para makauwi ako ngayon at makapag-relax. At yun tol, huwag kayong mag-alala. Kasi pag makarating ako sa bahay ngayon, bago ako magpahinga, mag-video ako. Pero doon na sa loob ng kubo ko para hindi makita ng mga kalaban natin yung labas ng ating kubo. So paano mga tol, cut ko mo itong video at ako'y uuwi muna at mag-relax kasi yan malapit na talaga itong pinag-iwanan ni Papa sa aking katawan. Yan yung mga bahay dyan sa unahan. Yan. So yan yung daanan tol, dyan yung bandaanan, no? Papunta doon, yung green na bahay na yan. Yan. So dyan ako dadaan ngayon. So yan tol, no? Cut ko itong video tol kasi sobrang hitbit talaga. At alam ko tol, na alam na ng asawa ko na may sugat tayo. Kasi alam ko marami din mga viewers natin nagkalat, no? At syempre nakita talaga yung asawa ko na sugatan tayo. Pero hindi alam ng asawa ko tol na makauwi ako ngayon na oras. So ayun tol, no? Uwi muna ako tol. Uwi ko lang na tol kasi pagdating ko sa bahay, magupidong ko ng kamera pero doon sa loob ng kubo ko para mag-relax na ako. So yun lang tol, maraming salamat talaga. Mga tol, no? Salamat mga tol at nakauwi na ako dahil yan sa tulong ng Papa ko tol, no? Nihatid niya ako patungo dito sa bahay pero hindi talaga siya tol nagpunta dito sa bahay kasi siyempre tol alam din niya na bawal kuhanin ng video ng patungo dito sa bahay ko para hindi rin makita tol ng mga kalaban natin. So hanggang doon lang siya sa unahan tol at lumabas na siya sa ating katawan. So ako na yung nagpunta dito, papasok dito sa bahay. So ngayong araw tol ay linggo. So yung aking pamilya
sa simbahan. So ako tol, magpapahinga lang muna ako kasi nga may support pa tayo. Saka maraming salamat talaga no, sa mga nakasubaybay sa ating video. At saka maraming salamat din sa aking ama na hindi niyo ko pinabayaan at hindi tayo nakauwi dito sa bahay. So gano'n akong sabi tol, yung aking pamilya tol ay ano sa simbahan kasi nga nagsimba sila. So ako hindi man ako nagsimba ngayon kasi nga yung ating tama tol ay medyo masakit pa talaga. Buti naman talaga tol no, at hindi ako pinabayaan ng aking ama. So ngayon tol ay nanghihina pa talaga ako. So kailangan ko talaga mag-relax muna, pahinga at inom ng gamot. So yan tol, marami ng mga bata na gumagawa ng paputok dito, yung lata na ano, yung lata na pinagdikit. So yun yung kami na ginagawa na paputok. So nasa unahan lang sila paputok. Ngayon tol ay matulog muna ako para kahit paano tol ay makapahinga ng ating katawan kasi nga sobrang harap ng sugat ko. So hanggang doon lang siya doon sa may bandang Sigingan. So lumabas na siya, kita niyo naman siguro sa video. Hindi niya nag-video punta dito para hindi ko tayo masundan ng ating mga kalaban. So dito lang ako kumuha ng video sa loob para hindi nila maano yung location natin, para hindi nila masundan kung napunta dito sa kubo ko. Medyo maginaw tol, hindi ginaw yung aking katawan. Ito marami nagpuputok talaga sa labas. Ginagawa ng mga bata doon sa amin. Magpahinga lang tayo ng ganito ito no? Baka bukas o mamaya medyo pritong sugat natin kasi nakainom na po ako ng gamot. Buti may ano yung asawa ko, may kunting pera, so pabili tayo ng gamot. So yun, nakianin ko tayo, sana makarecover kagad tayo dun no? Kasi nakita ko lang yung video ni Johnny, yung anak niya ang hawak ng kamera niya kasi si Johnny ay nahuli naman si Johnny. Grabe talaga yung sakit tayong katawan ko. Halos lahat ng katawan ko sa sakit. Halos hindi magalaw yung aking ulo. Kaya sobrang sakit talaga.
paano mga tol, no? Kailangan ko muna mag-relax para makabawi yung ating katawan, tol. Kasi parang yung ating potassium, tol, ay bumaba. Hindi na talaga yung katawan ko. So maraming salamat talaga, no, sa mga nakasubaybay sa ating viewers at sa mga nag-share ng ating link, tol, no, para makalat po. Maraming salamat talaga. Siyempre, tol, no, sa aking ama na pumasok sa aking katawan para po tayo ay maligtas. So dahil sa kanya, tol, nakauwi po ako sa pupo ko. Maraming salamat talaga, no. Siyempre, shout out po, no, kay ma'am. So hindi ko na po sasabihin yung pangalan kasi yun yung sabi niya sa akin. So, maraming salamat talaga sa gamot na binigay mo sa akin. Kunting pera na pang bili ng gamot. Kaya nakabili po ako. Makainom. So putulin ko lang muna itong video ko, no, kasi matutulog muna ako, tol, para makapag-relax ako at para makarecover itong katawan ko. So yun, tol, abangan nyo lang, tol, yung pagbabalik ko. Kasi marami pa tayong tulong at marami pa tayong matutulungan, makasamahan natin. So gagawin ko ngayon ay mag-relax muna at magpalakas. So yun, tol, God bless yung lahat dyan. Kasi ito, pakashare din ng video natin, tol, no? Kasi alam ko marami din mga nag-alala sa akin. So maraming salamat talaga sa lahat. At ngayon, tol, ikat ko lang muna itong video ko at mag-relax ko na ko, tol, no, at matulog ko. Kaya tol, maraming salamat at lagi yung tandaan, tol, no, na mahal ko kayong lahat. So yun lang.